ang ginagawa nila, binibigyan nila ng, kumbaga, o sige, bigyan pa natin ng time. Baka sakaling asikasuhin, baka sakaling gawin. Oh, because we wanted, kagaya niyan, no? Ayan, no, nakasulat. Because we waited last minute, no? But it's an obligation that you have to. Oh, can't just, if we have 40 contracts and you manage to sell 3 or 4, no, of that 30 billion, while the rest you don't do anything, what does it mean? So diyan pa lang ho, mga kababayan, ang nakikita ko, 2019 pa lang sinasabi, binibigyan na ng notice, hindi pinapansin, siguro dahil nga po si Tatay Digong ang nakaupo. Kaya, wapakels kami dyan. Baka ganun ho. Diba? 2019, tapos eto na. Ramdam na nila, naku, si seryosohin to ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Naglilinis ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya, ano ginawa? Ayun, naku, i-divert natin ito doon sa Cabral Files. Naku, gumawa tayo nung sa tingin natin na mapupunta doon yung atensyon para naman superhero ang batang Lebiste na si Leandro Lebiste, no? Hindi makita o matakpan itong mga pag-iimbestiga at itong mga notice nila galing sa Department of Energy ho, mga kababayan. O, di ba? Biglang sumambulan. Cabral Files! Anok ng putik na yan. Ilang panahon, 4 na buwan, mga boss Jeep Amo, sir, bago ilabas. Di ba? At hindi nila mailabas-labas nung nabubuhay pa ang yumaong Yusek Cabral. Bakit? Baka masita. Baka sabihin, naku, wala, hindi kasama yan dyan. Baka hindi kasama to. Naku, bakit ganun? Linagay nyo yan. Dahil meron pang sisita. Pero nung yumao na ho, mga kababayan, wala nang sisita. Wala nang sisita, no? Kaya hindi ho talaga nila tayo masisisi kung ang iniisip natin o pumapasok sa isipan natin, baka may kinalaman sila dito sa pagkamatay ni Yusek Cabral Di ba? Para nasa ganon, o sige, pagka nilabas mo, at least wala nang boboka at wala nang magsasalita na hindi totoo yung mga nakasulat dyan, yung mga dinagdag at ibinawas dyan. Ganon, mga bossing, no? So ngayon, eto, alisin natin to. Pumunta na tayo doon sa Yusek Cabral, mga bossing. Yung, hindi na natin dapat sabihin Yusek Cabral, dapat ang ano na dito Lebiste Cabral nga daw, sabi ni Atty. Claire Castro, which is tama naman. Biruin mo, hindi mo na alam kung may idinagdag ka na dyan o may ibinawas ka dyan. Sa 4 na buwan na hawak mo yan, hindi mo inilalabas nung buhay pa yung tao. Ang taong bayan na po ang pwedeng maghusga na nung lumabas ng yung Cabral Files, doon nagsimula yung mga matitinding atake nila laban sa akin. No, hindi lang isinasa publiko yung mga notice mo. Hindi lang isinasa publiko dahil inaabangan, iniintay yung magiging reaction nyo. Ayan lumalabas yung lahat. Diba? Hindi naman po maglalakas loob ang Department of Energy na sabihin sa mamamayang Pilipino na isang bulat sa publiko na, hihingan namin ng multa o papatawan namin ng multa etong si Leandro Lebiste, etong kumpanya ni Leandro Lebiste ng 24 billion kasi hindi niya sinunod yung nasa kontrata o hindi nag-perform ng maayos. Hindi lang isinasa publiko kasi baka hinihintay, baka meron kayong gawin. Baka kumilos kayo. Diba? So ngayon, naramdaman mo, sandali. No? Nung naramdaman mo na ano tawag dito? Naramdaman mo na, naku, siseryosohin ako. Saka ka nag-Cabral Files. Yun yung nakikita ko ho, mga kababayan, kung bakit naggagaganito si Leandro Lebiste. At si Yusek Castro ang pinaka-high profile example nito dahil sa dami nga niya po ng mga vlog episodes tungkol sa akin. Matapos lamang kong vlogger yung si Atty. Claire. Uy! Shout out kahit hindi i-share ng Cereza Porsche yung ating live. No? Shout out bukas Atty. Claire Castro ho, mga kababayan.
ang ano natin dito, ang makakapanayam natin dito, alauna ng kasabaduhan ng bukas. Alauna, no? Try natin ng medyo mas maaga. Pero kung yun talaga, yung mismong nagagalit yung birthday girl. Oo na, pakain ka mamaya, Happy birthday sa'yo. Di mabiro to. No? Asan ba yun? Si Atty. Claire Castro, yung ating guest dito, bukas, no? Medyo katanghalian nga. Pero kung siguro, kung pwede sila na mas maaga, mas okay. Pero kung alauna talaga, huwag kayong mag-alala. Iinuman ni Mark Ramos na Red Bull yan. Although, nasa gym ako doon sa pangalawang gym na binubuksan, no? Nasa gym ako simula, actually ngayon pagkatapos ng vlog nito, rekta na ako doon hanggang bago so ibig sabihin mga 12 oras hanggang bago mag-vlog kami ni Atty. Claire Castro. Tuloy, labiste! Nabanggit na ako po ay in possession ng mga Cabral files. At ang isang dahilan actually na hindi ko naman sinusubukan na kausapin sila na huwag na nilang tamaan ako ay nakikita naman ng publiko na hindi totoo ang sinasabi nila at ito po ay diversion lang sa totoong issue. At hindi po ako Hindi pala siya sanay sa mga gano'n. Hindi siya sanay sa mga vlog-vlog na siyempre ang mga vlogger, mga nagre-reaction yan no? Nagbibigay po yan nung kanilang mga iniisip kung ano ba talaga ang agenda. Yung kumbaga tipong kagaya ho ng ginagawa natin, mga bossing, no? Yung tipo bang, eto, base sa akin, eto yung naiisip ko, natingin ko na ginagawa ni Leviste, hindi pala siya sanay sa ganun. ang nadi-discredit nila. Dinidiscredit nila ang sarili nila. Kaya, pinag-aaralan ko po ang aking mga hakbang. At nakita ko, actually, mabuti pa na magsalita siya kasi wala nang naniniwala sa kanya. Hindi. No? Ang nakita ko, tayo mga kababayan, kung nakita nyo, 35 viewers, di ba? Naka-shadow ban itong channel na ito. Hindi ko alam kung bakit, kung ano yung nila. Pero, ganyan naman po kasi ang normally is umaabot ng 1,000 yan. Siguro, okay lang yan. Walang problema dyan. It takes like, siguro hanggang katapusan, ganyan yan. Walang problema ho sa atin, mga bossing. Tuloy-tuloy lang ho tayo, mga kababayan. Pero kaila Atty. Claire Castro, consistent yun. Yung mga vlog ni Atty. Claire Castro, abot pa din ho, 2,000 hanggang, parehas pa din ho, mga kababayan. Parehas pa din po, mga bossing, yung viewers ni Atty. Claire Castro. Ibig sabihin, madami pong naniniwala. No? Ang nakita ko na talagang bumaba yung mga viewers, doon po sa mga DDS. No? Doon po sa mga DDS, mga kababayan. At doon, marami yung hindi naniniwala. No?